kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Bob, 45 years old at isang dating public school teacher. Sumulat ako para humingi ng payo. Ang totoo, hindi ko alam kung malulungkot o matatawa ako sa pinagdadaanan ko. All my life, namuhay ako ng simple. Yung konting kinikita ko sa pagtuturo, iniipon ko at ini-invest. Maaga kong pinaghandaan ang pagre-retiro. Lagi kong sinasabi sa sarili na saka ko na i-enjoy ang buhay kapag retirado na ako. Makakapaghintay naman ang travel goals ko. 3 months ago, nakaranas ako ng matinding pananakit ng tiyan. Namilipit ako sa sakit kasi tagos na hanggang likod. Para bang may nagmimini zumba sa bituka ko na may pyrotechnics pa. Nagpatingin ako sa doktor at pagkatapos ng lahat ng tests, sinabing may pancreatic cancer ako. Maswerte na daw kung aabutin ako ng 1 taon. 1 taon na lang akong mabubuhay? Paano na yung mga travel plans ko pag retire ko? Paano yung masasarap na restaurants na kakainin ko? Paano ko ma-enjoy yung ipon kong ilang taong kong pinaghirapan? At doon nagsimula ang life crisis Olympics ko. Nag-resign agad ako sa trabaho. Kung 1 taon na lang akong mabubuhay, ayoko namang gugulin yon sa pagtatrabaho. Kaya sinimulan kong gastusin ang naipon kong pera sa bangko. Nag-travel ako, winidraw ko yung mga investment ko, minax out ko lahat ng credit cards ko. Umutang pa nga ako sa mga lending app. Wala naman na silang hahabulin dahil mamamatay na ako. Taliwas sa inaasahan ko, hindi ako nanghihina. Siguro dahil finally, nag-e-enjoy ako sa buhay, kaya wala akong sakit na nararamdaman. Noong dumating ang sumunod na check-up ko, nalaman ko ang plot twist ng siglo. Laking gulat ng doktor nang wala na siyang makitang trace ng cancer. Ang nakikita na lang niya, sintomas ng ulcer. Tumawa ako at umiyak ng sabay. Masaya ako syempre dahil wala na akong cancer. Malungkot dahil wala akong trabaho at wala na din akong pera. Hindi lang yan, baon pa ako sa utang. Masaya na mabubuhay pa ako na maraming taon. Ang tanong, paano ko naman po bubuhayin ang sarili ko? Tambalang kumikinang, ano po ang gagawin ko sa sitwasyon ko ngayon? Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Bob. Bob, kakaiba yung plot twist mo, pang pelikula. Correct! Uy, speaking of plot twist, ito talaga ang wish ko na pakinggan ako ni Lord. Lord, gusto ko po ng plot twist bago mag-end yung taon. Yung plot twist na manalo ako sa loto, yung plot twist na mabagsakan ako ng isang sako ng pera, ganong plot twist. Paano
naman, Lord, ang binigay mo sa akin plot twist this year, thyroid cancer. Baka naman gusto mo bago matapos yung taon, Lord, bigyan mo ko ng plot twist na nahulugan ako ng grasya. Yeah. Baka naman, nilalakasan ko naka-mic para marinig mo talaga, Lord. Chares. Okay, Oo. speaking of plot twist, mabalik tayo sa plot twist nitong kabisya nating ito. Si Bob. Si Bob. Naku, nakakalurkay. Nagkabaon-baon sa utang, pero at least walang cancer. Uh-huh. 'Di ba? And ang nakikita ko lang na maganda dito is nakita mo din yung importance of also enjoying the present. Kaya nga 'di ba paulit-ulit na sinasabi ito na the present synonym niya is a gift. 'Di ba? Kasi po regalo po ang present. Yes. Kasi hindi naman talaga natin alam kung ano mangyayari sa future. Uulitin ko, favorite ko tong ulitin. Meron po bang nakaalam ng pandemic? Kahit na yung mga pinakamagagaling na mga eksperto at sinasabi nilang future teller, fortune teller, hindi naman nila na ano yan na paghandaan talaga ng tunay kasi walang nakakaalam talaga. Correct. 'Di ba? Maski nung kung nanonood kayo mga kabisya ng mga series sa Netflix. Tas yung mga series na ito kunyari nag-umpisa ng pre-pandemic. May papakita doon, for example, kunyari yung series na 911. Papakita doon yung during the pandemic, kung ano nangyari ng pandemic. And makikita mo na kahit sa US, 'di ba, first world country. Correct. Pangarap na lahat na makarating ng Amerika. Pinadapa din. Nakita din natin na, ako nakita ko yun kasi ibig sabihin yun talaga yung mga naging senaryo na nataranta din ng mga network kung paano sila biglang mag-online. Yes. Na nataranta din ng, kunyari, malalaking kumpanya kung may isang tinamaan ng COVID tapos yung taong yun nakausap ng mga 50 tao so Correct. kailangan magsara yung pisina. Tama. 'Di ba? Pero wala nakapaghanda para doon. Yan. Kasi wala nga nakakaalam talaga ng future. Tama. Diba? So, ang nakikita kong kagandahan dito, Bob, na-enjoy mo naman yung present. Correct. Yun naman yun. Yun yung itinuro sa'yo. Minsan talaga may mga nangyayari sa buhay natin na hindi maganda, pero yung pala may tinuturong maganda. Tama. Pero kung minsan din, dapat isipin din po natin na wag tayo masyadong babangko kasi ang iniisip ni Bob definitely is yung future. Total, mamamatay na din naman ako. Might as well enjoy ko na lang lahat. Kaya nga, 'di ba, sinasabi ni Nicole Linaw, hindi natin alam yung future. Hindi natin alam. Eto, biglang masyado kang nag-ano dun sa present. Nasobrahan ka naman sa present. Yan naman. Plus, ang overthink mo is future. Anong nangyari? Pagdating ng future, wala pala. Wala kang trabaho. Wala din. Lubog ko sa utang. So, ibig sabihin, isa lang ibig sabihin ulit na lagi natin pinapaalala. Lahat ng sobra, hindi maganda. Tama, Sobrang pag-prepare sa future na nakalimutan mo na yung present. Correct. Hindi na maganda. Sobrang-sobra namang enjoy na YOLO ka na, Oo. 'di ba? Ng present na pagdating ng future, nga. Ayan. 'Di ba? So dapat dun lang tayo sa balance. Balance. Ayan, oo. Kalmahan mo lang. Oo, Ganon. ayan. Ganon lang 'yon. For example, ano ba yung mga karaniwang example? Ako na lang kasi first time ko mag-share. Oo nga pala. Wow! Kasi hindi ako nag-share. Guys! Pilitin Palakpak tayo! Pilitin mo ko, please. Please, Nicole Liala. Please. Hindi pa ako masyadong Palakpakan convinced. natin si Nicole. Please, kasi mag-share ako for the first time. Salamat. Grabe. So, ano Achievement to sa tambalan. Yeah. It has never been done in the past 21 years. Tama. Yung sharing. O, halimbawa, yung anak ko nag-birthday party. Parehas kaming November. So, ang feeling ko magiging sobra na hindi na namin iniisip yung future kung nag-party na siya, tas ako na parating ang birthday, magpa-party din. Yan. Hindi na. Oo, Wag na. correct. So yung akin, simpleng kainan na lang. O kaya kahit wala na, kung ano na lang yung... Ang iniisip ko nga, Jegs, talaga, buti na lang talaga sinurprise niyo ako nung birthday ng anak ko Kasi hindi na ako magpapakain dito. Napakain ko na kayo. Ang iniisip ko na lang, bibilang ko yung sarili ko ng alahas sa Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Ayan. Magtatagal pa. Pag future pa, kinailangan ko Correct. ng pera. Pwede kong Ayan, oo. pwede ko isanla. Tama. Diba? Benta ko ulit. Anyway, so yung gano'n na example, kung gumastos kayo ng so much sa birthday kunyari ng anak po ninyo, pag birthday nyo na, tas
wag naman dig so much din. Aha. Saktuhan mo na lang din. Yung ba na meron ka pa rin just in case may mangyari, may plot twist na nakakalurke, meron ka pa rin naman madudukot in the future. Mga ganon. Mga pagpapaalala na lahat po ng sobra ay hindi po maganda. Tama. And Bob, we're happy for you kasi wala na yung cancer. Yes! Ulcer na lang pala. Ulcer na lang Madali na lang yun. Oo, pero maganda din siguro na tingnan din natin yung kwento ni Bob na for example, halimbawa may mangyari nito sa iba sa nakikinig na siguro okay lang din naman na i-enjoy mo yung life but pinaka-importante yung spiritual din. Ay, totoo. Bigyan mo rin siya ng importansya. Correct. Kasi ang pinag-uusapan natin simula kanina pa ay yung mga material na bagay. Diba? Tama nga naman kung malalaman mo na huling taon mo na para mabuhay, diba? Hindi ba't bukod sa magta-travel ka, kakain ka sa mga masasarap na mga kainan, hindi ba't dapat dito ka na rin nagsisimulang magdagdag ng ligtas pag sa langit? Ayan. Totoo. Kasi kung iniisip mo yung future, alam pag namatay ako, saan ako yung mapupunta? Correct. Ang naisip kasi ni Bob is, gastusin ko na lahat, total naman. Max out ko yung card, total naman. Hindi naman nila ako masisingil kasi patay na ako. Pero maganda ring isipin, tama to si Jegs, na pag namatay ka nga, saan ka nga pupunta? Diba? So yung spiritual life. Kaya nga, hindi ko ba kakalimutan yung advice lagi ng isang pare na pag nagsisimba ako dun sa kanyang parokya, lagi yung sinasabi, yung mga senior citizen dyan, baka naman pong gusto nyo na pong maging aktibo sa simbahan kasi alam nyo na, medyo malapit-lapit na. But it's actually the truth. But yung katotohanan doon, hindi naman kailangan maghintay na senior citizen ka. Totoo. Hindi mo rin naman kailangan maghintay na sabihin sa'yo ng doktor that you only have a few years to live or 1 year to live para isabuhay, ibayuhin at lalong pabonggahin ang iyong spiritual life. Kasi ito yung mga pangyayari ko minsan sa buhay natin na mga mabibigat, na mga even yung mga sakit. Kung minsan, para sa akin, sa POB ko, it's a blessing in disguise. Para sa akin, kasi sa mga nangyari sa akin, actually, doon ako medyo, na-groom yung spiritual ko. Doon ko nakita si Lord na yung grace niya. Kung minsan kalabit din siya Yes. Na, tinatawag na kita. Alam mo, actually, meron tayo isang tambalanisa na si John Liano. Kagabi, nag-message siya sa akin. Sabi niya, kailan nyo ba, or hindi, ang suggestion niya is, ikwento niya naman sa Mahiwagang Burnay. Ito yung message niya. Para tama. Kasi minsan dahil as a certified marites ako, ang kwento ko minsan, may dagdag, may bawas. So para tama, sabi niya, iburnay nyo na nga yung buhay ni Diego. Curious kasi talaga ako sa transformation niya from sinner to saint. Ay, hindi pa siya papunta doon sa saint. Pero, sabi niya, nakaka-inspire yan for sure. Alam mo, one time, ang gawin natin, Jegs, pwede natin tawagan yung writer natin. Yeah, okay, sige, interviewin kasi niya yun ako. Interviewin ka niya. Magkwento ka lang tapos she can create that story. Okay. Diba? Na pwede nating basahin on your birthday. Yun, pwede. Diba? Yun yung featured story natin, yung kwento ni Diego Bandini. Yun. Diba? So yun yung sinasabi ni Jegs. May kalabit sa buhay para mas pag-ibayuhin ang spiritual life. Yan. Diba? Oo, importante Jegs, yan eh. Diba? Ikaw, tatuan na may ugali tapos ngayon mag-message siya na okay lang ba na magli-leave ako, Mama Nicole, kasi pupunta ako sa kabundukan ng Bacolod kasi may mga kailangan ng preaching. Hindi mo maririnig kay Diego yun dati. Until now, pumapasok pa rin sa utak ko. Paano ako nakarating dito? Sana, 'di ba? And may mga kalabit kasi talagang ginagawa, 'di ba? So it really happened. So, yun din yung reminder to you, Bob. Wala man yung cancer, ulcer na lang siya. Eye-opener pa rin ito. Correct. 'Di ba? Na when the time comes, we have to not just prepare para sa alam mo yun, yung saan tayo nakalibing, maganda ba yung magiging kabaong, party-party ba pag funeral, diba? But more so, where do we go from here, diba? Saan, anong mangyayari sa ating mga kaluluwa? Kung ano man, di naman natin lahat naman tayo naniniwala na may Diyos eh. Diba? So, babalik tayo doon sa kung saan tayo nanggaling, kung sino lumikha sa atin. Pero yung question is,
kung wala kang relationship sa kanya, hindi niya naman pinipilit yung sarili niya eh. Oo. So, tayo yung Wala pong pilitan. religion na pinag-uusapan dito. It's Wala. the relationship Correct. sa Panginoon natin. It's sa your heart. Yun eh. Regardless of what religion you are. Kasi may diversity naman talagang tinatawag, 'di ba? Oo. But yung puso, Ayan. handa na ba ang puso? Correct. Universal naman kasi yung church na tinatawag eh. Truth. Ayan. Ganon. Kasi wala kaming nakitang kahit anong church dun sa story mo, Bob. Saka ba, bata ka pa, pwede pa mag-rebound, you're 45 years old. Oo, bata. Ang dami pang pwedeng gawin para magkaroon ng maraming ligtas points sa langit. Tama. Ayan. Salamat, Bob, for sharing your story with us. Ayan, maraming salamat. Thank you. Congrats, cancer-free ulcer lang pala. Ayan. At saka isang pagpapaalala, pwede rin mag-double check, ha? Oo. Kasi, Wag basta maniniwala, yung second opinion importante din yun. Okay lang naman, wala naman masama mag-second opinion. Malay natin yung doktor na nag-check up sa'yo, biglang away sila ng asawa niya, na misis niya. Ibang file yung nabunot niya. Huy, nangyayari yan Alam mo, first time ko kasi mag-share. Hindi, second time. First time kanina. Second time? Wow, grabe naman. Palakpakan. Huy, nangyayari yan pag napapagod Nangyari yan specifically sa anak ko. Nung paglabas namin sa ospital, may mga binili ng mga medicine. Sa bunso ko to long ago, baby pa si Prince. May mga binili na medicine. At high-end na, hospital. World class, pang international. May nagpapiano sa lobby. Alam mo yun? Nagkamali sila dun sa gamot na binigay sa akin. Para sa anak ko. Na napainom ko. Hala! Pang pala siya, pang 75 years old. Bumalik kami ng ospital. Tapos buti na lang something like, basta, observe, hindi naman parang deadly. Pero the point is, ang baby ko noon ay 1-year-old. Ang napainom sa kanya dahil nagkamali ng bigay, ay pang 75 years old. So, it happens. Kaya dapat double check, triple check. Bago tayo mataranta. Correct. Yun lang, sharing first time. Yan. Hindi, second time. Second time. Salamat, Nicole Liala. Palakpakan sa pag-open up ko. O siya, hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang muli. Ako po ang kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro